Part 2. Nagising ako dahil sa uhaw. Sinubukan kong imulat ang mga mata ko pero nahihirapan lang ako. Ipinikit ko ito mong mariin bago muling imulat at hindi naman ako nagsisi nang paunti-unti ay lumilinaw na ang paningin ko. Inilibot ko ang paningin ko at puro puti ang nakikita ko. Hospital? Buhay pa ako? Tragis naman. Akmang iaangat ko sana ang kamay ko ngunit masyado akong nanghihina at may nakakabit dito na kung ano-ano. Biglang nag-sink in sa akin ang lahat. Naramdaman ko ang pagbapanatay ng sakit sa puso ko. Thinking of him na magkaroon na ng masayang pamilya. Sobrang sakit. Akala ko katapusan ko na. Pero bakit buhay pa ako? Siya ba ang nagdala sa akin dito? Mga ilang minutong lumipas nang biglang bumukas ang pinto at nakita ko si Papa. Nang makitang gising na ako, ay agad siyang lumapit sa akin. You almost sleep in 3 days, anak. Nag-aalalang sabi niya sa akin pagkatapos niyang ipaliwanag ang mga nangyari. Ang tagal ko na palang tulog, bakit nagising pa ako? Where's Clark pa? Hindi ko maiwasang tanong. Bigla nag-iba, nag-aayilang mukha niya at napalitan ito ng galit. I know what's happening between the two of you. And I know he's the reason kung bakit ka nandito ngayon. Tama na anak. Pinapalampas ko lahat dahil alam kong magagalit ka pero ngayon, hindi ko na ito hahayaan. Hindi ko kakayanin na aabot pa sa 1 taon ng lahat. It's my fault after all. Diretso niyang sinabi. No, Papa. It's my fault. Please don't blame yourself. Mahina kong sinaan sa kanya at inabot ang kamay nito. Alam niya pala ang lahat. Alam kong wala akong magagawa sa mga susunod na desisyon niya. He's my father and the last thing that I want him to feel is me hurting him. Tumawag lang siya sa akin at sinabing nasa hospital ka. Agad-agad akong pumunta dito at wala akong naabutan kundi ang doktor na nag-aasikaso sa'yo. Nag-aagaw buhay ka anak pero laking pasalamat ko at lumaban pa ang puso mo. Tumulo ang luha ko dahil sa narinig. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Dadalhin kita sa ibang bansa anak at doon ka magpapagaling. Magpapagawa ako ng divorce paper. Sunod na saad niya na ikinabahala ko dahil halatang seryoso siya at hindi nagbibiro. Hindi pwede. Pa, no. Dito na ako. Okay na naman ako, di ba? Sinabi ko agad sa kanya. Kailangan mo ng heart transplant, anak? Yeah, I know. Alam kong dadating talaga ang oras na ito. Pero ayaw kong malayo sa kanya. Hindi ako magpapa-opera. Magpapakatanga na naman ba ako? Please pa, let me stay here. Uuwi ako. Gusto kong makasama siya. Kahit anong gawin niyang masama sa akin, bakit gusto ko pa din siyang umuwi? Ang hirap kapag nasa sitwasyon ka na ang taong dahilan ng sakit na nararamdaman mo ay ang taong alam mong siya lang din ang makakagamot. Alam kong ang tanga ko pero paano pag may pag-asa pa ang relasyon namin? Lalo na noong sinabi kong ako ang kababata niya. Hindi ko man lang nakita sa reaksyon niya na masaya siya matapos kong sabihin yun. Hindi ko na ipaliwanag lahat sa kanya. Hindi anak. Paano pag may nangyari ulit sa'yo at hindi na kaya na ng puso mo? Don't be stubborn, Iha. Don't waste your life for someone who's not even happy that you exist. Madidiin niyang sinabi sa akin. Nagsusumamo akong tumingin sa kanya. Kung hindi ko lang siyang ama, siguro inaway ko na siya dahil sa sakit ng sinabi niya. Bigla ko naalala ang hiling niya. Kung babalik ako sa kanya, masisira ko ang tinupad kong kahilingan niya. He wants me to stay away from them, na mawala ako para maging masaya na sila. Masakit isipin, lalo na't magkakaanak na sila. Kahit hindi ako sigurado pero imposibleng nagsisinungaling siya sa tawag na yon. Masakit man pero may parte sa akin na nagsasabing sumang-ayon sa plano ni Papa.
Matagal na at mahigit 10 buwan mong pagpapakahirap sa kanya, anak, at hindi na ako makakapayag doon. Aalis muna ako at kakausapin ko ang doktor mo, at sana pagbalik ko, may desisyon ka na. Saad nito, hanggang sa napagtanto ko na lang na naiwan na naman akong mag-isa sa silid. Huminga ako ng madalim. Ano ang dapat kong gawin? Gusto ko mang wag siyang iwan, pero naaalala ko ang mga nangyari. Ang sabi ko, natutupad ko na ang hiling niya at yun na yung iwan siya sa piling ni Joy. Doon siya masaya. And if you loved someone deeply, all you want is to make him happy. At mali ako sa desisyon na pakasalan siya dahil ni minsan hindi siya sa akin sumaya. Isang luha ang bumagsak mula sa aking mga mata. Bakit ba talaga malupit ang tadhana? Napuno ng mumunting higbi ko ang 4 na sulok ng silid. Gagawa ko ng desisyong hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Sadyang, mahal ko siya para basta-basta na lang iwan. Hindi pa kami umabot ng 1 taong pagsasama bilang mag-asawa. Napakabilis. Napakabilis pero ramdam ko yung sakit sa puso ko. I can't leave him. Dalingsad ni Papa nung umupo siya sa tabi ko. Naramdaman kong pinaandar na ng piloto ang sinasakyan namin. We're going to Spain. Napagdesisyonan kong tuparin ang hiling ni Papa lalo na ang hiling ni Clark. Lalayuan ko siya. Lalayuan ko sila. 1 linggo na ang nakalipas simula nang dalhin ako sa ospital at ngayon ang araw na dadalhin ako ni Papa sa Spain para doon operahan. Ang buong akala ko ngay dito pero ang sabi ni Papa, mas maganda daw ka doon ako inoperahan. Sinabi rin ni Papa na mayroon na silang nahanap ng heart donor para sa akin at hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Papa. Saktong pumayag din daw ang donor na magpadala sa ibang bansa. Gusto niyang gumaling ako. Gusto niyang magsimula ulit ako ng bagong buhay. Ngayon pa lang kaming umalis para pumuntang Spain at doon ako tuluyang magpapagaling pagkatapos ng operasyon. Ayon na din sa kagustuhan ng ama ko. Sa loob ng ilang araw na pananatili ko sa ospital, hindi man lang siya bumisita kahit nasilipin man lang ako. Nahirapan ako sa desisyon ko dahil sa totoo lang, hindi ko kayang iwanan ang taong hinihiling kong maging akin. I expect a lot for us, but expectation is just an expectation. Kung ayaw mong masaktan sa huli, huwag mong isipin na magiging totoo ang expectation mo. At doon ako nagkamali, dahil ang expectation ko para sa aming dalawa ay hindi ko pinanatiling expectation lang. Huwag kang magpakatanga sa taong sinasayang ka. Agad naman ako napatingin sa butler namin nang magsalita ito. Si Butler Patrick, matagal ko na siyang butler. At ngayon ko lang ulit siya nakita dahil sa pinag-leave ko siya nung nakapag-asawa ko. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Walang kaso sa akin ng mga salitang binitawan niya dahil sinabi ko sa kanyang tratuhin ako na parang kaibigan na lang din. Pero masakit talagang sinabi niya. Alam mo, matatawag ko ang sarili ko bilang unwanted bride. Biglang saad ko. Napatingin naman sila sa akin. Silang dalawa ni Papa nakatabi ko. Una pa lang anak, pidil na ako sa nais mo. But the moment that I saw your beautiful smile, nawala ang pagtutol sa isip ko. Biglang sabi ni Papa habang nananatiling tahimik ang isang katabi ko. Hindi na ulit ako nakangiti ng kagaya ng ngiti ko kapag nakakasama ko si Clark simula nang mawala ang mama ko. She died because of heart disease. And baka naman ako ito sa kanya. Dad, nakarating ba talaga sa kanilang balitang patay na ako? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Yes, anak. Sagot niya, tinawag ang isang staff na nandito. Napahawak ako sa puso ko na makaramdam ako ng kaunting kirot. Nag-aalalang tumingin sa akin si Patrick, ngunit sinabihan ko siyang okay lang ako. Desisyon ni Papa na ibalita sa kanilang patay na ako, kasabay ang pagsasawalang bisa ng kasal namin. Aaminin kong halos ikamatay ko ang taraw na sinang-ayunan ko ang mga desisyon ni Papa. Ilang beses pa akong puntahan ng doktor dahil sa halos mag-agaw buhay na ako. Pero nang sinabi ni Papa na nakita niya si Clark at Joy sa mall at bumili ng daruang pambata ay nakabuo ako ng desisyon dahil sa sakit na nararamdaman ko nung araw na yun.
Hindi man lang siya dumalaw sa akin habang nasa hospital ako. Pinahid ko ang luhang ko mawala sa pisngi ko. This will be my last tears. Sa Spain, anak, find your new man. Biglang saad ni Papa at binigyan ako ng tubig. Tinanggap ko iyon at hindi pinansin ang mga sinabi niya. Pa, alam ko sa sarili kong hindi ko kayang umibig muli. Sabi ko sa isip ko. Kung hahanapin mo sana ako, Clark. Huwag iyakin, ha? Love is everywhere. Hindi sa iisang tao lang.